Amen. Napagpala po ba tayo sa umagang ito? Palakpakan nga po muli natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Salamat sa Diyos sa umagang ito. At tayo muli ay hinipon niya sa kanya dakilang pangalan. Amen? Praise God. So, sa umagang ito, itinagagalak ng aming puso na ipakilala sa inyo ang ating tagapagsalita. Siya po ay mula pa po sa Malaysia. Wow! Palakpakan natin muli ang Panginoon. Isang anak na lingkod ng Diyos. By profession, siya po ay isang guro. Pero iniwan niya ang pagtuturo para sumunod sa Panginoon. Amen? Di ba nakakagalak sa puso na may mga professionals na tinawag ng Panginoon para iwan niya ang kanyang pagtuturo at maglilingkod sa Diyos. At sa kasalukuyan siya po ay mayroong church na nahawakan sa Malaysia, yung Filipino Fellowship ng church doon ng pangalan. Canaan Church. Canaan Church sa Malaysia. Wow. Diba? Yun yung church na aking pinuntahan last time po. So, praise God. Lumalago yung kanyang gawain. Yung gawain ng Diyos sa pamamagitan niya sa Malaysia. Maraming mga OFWs na nakakilala sa Panginoon. Diba? Nakakagalak yun. So, siya po ay from Sarat, Ilocos Norte. Layo din po, ano po? So, bumiyahe siya mula sa Sarat kahapon, kagabi hotel. So, kakagaling lang din niya ng Malaysia. So, sa umagang ito, isang kagalakan na siya po ay makapagbigay ng mensahe mula sa Diyos ngayong umaga sa ating kaligtasan. So ating palakpakan ang lingkod ng Diyos na si Pastora Maylene Balisacan. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang Diyos sa kanyang buhay. Amen. Isang mapagpalalang umaga po sa ating lahat. Yung pagbibigyan tayo ang inyong sa as mentioned by Pastora, so dahil po ako Ilocos Norte, so Ilocana. And kanina inisip ko, magtatagalog ba ako, magiging Ilocana ko, pero parang lahat ng tao dito ay tatagalog. Paano pwede? Praise God. Actually, it's my first week lang po dito sa Pinas ulit. And sabi ko, dahil sila Pastora, alis din. So I said, better to go to La Union first, bago ako umikot sa Ilocos, sa iba namin mga kaibigan doon sa mga churches nila. But indeed, I praise God for this opportunity po na magamit para sa Panginoon sa araw nito. I was telling, nung sinabi nila kagabi, may tatayo ba ako, parang hindi ko alam kung oo, hindi. Pero di ba, ang mga lingkod ng Diyos, mga anak ng Diyos, hindi lang mga lingkod ng Diyos, should always be ready to share the goodness of God sa lahat. Let me just commend the church. Seeing how everybody is, kung paano kayo nagpapagamit sa Panginoon, nakaka-bless yung worship, nakaka-bless yung mga nanay, umiikot, worshiping God. Isang bagay na nakaka-miss, kasi hindi sa lahat ng churches sa Malaysia naman. Kasi Malaysia po is a Muslim country. Pero we are free to worship God inside the churches. Kaya, ramdam mo pa din siya. Pero yung iba pa din yung presensya kapag nasa mga Pinoy ka, sa piling ng mga kapwa mo Pinoy na nag-worship. And today, I'm really blessed. I am delighted with the worship. I enjoyed worshiping with all of you. And walang big or small churches. Kasi sa mga small churches, galing po ako sa isang maliit na church sa Malaysia, hindi siya ganun kalaki.
that's the good thing about small churches. Kilala mo lahat, alam mo yung buhay ng bawat isa, alam mo yung pinagdadaanan ng bawat isa. At doon tayo mas lumalago. And mas na embrace natin, mas nararamdaman natin na nandiyan yung kapatid mo para sa'yo. So, let me just share a short testimony about myself po bago ako pumunta sa salita ng Panginoon. I hope short lang yung aming naihanda para sa lahat. But I was 18 when I get to know the Lord. Lumaki ako sa Iglesia Filipina Independiente, or parang yung maliit na simbahan sa mga Katoliko. And growing up, talaga naman din na laging nag-church. But I was 18 when my God-given mother, yung kilala ko ni Pastor Ason na nakasama niya sa Hong Kong, ninang ko po siya habang lumalaki. Isa sa mga nag-alaga sa akin since bata ko. We were reunited when I was 18 years old. Kasi nung nag-Hong Kong siya, seldom na kami magkita. Lumaki na ako, syempre hindi na katulad ng dati. Tapos, nung na-reunite kami, isa siyang born-again Christian sa Hong Kong. Isa sa mga workers doon kung saan sila magkasama ni Pastor Ason. And true enough, bilang ninang, ganun pala ang role ng mga godmother. Sabi natin godmother pag ninang. So dapat pag nagninong-ninang tayo, alam natin yung role natin bilang mga godmothers or godfathers ng mga bata. Hindi lang para magbigay ng pamasko tuwing Christmas ang mga ninong at ninang. Kailangan, din talaga, bilang godparents, tayo yung nag-lead sa kanila sa Panginoon. And truly enough, yun yung ginawa ko ng aking ninang Nora, or ninang Caroline. Tapos, which I call Mama, because she really is my God-given mother. Na siyang nagsimula ng ministry kung nasan ako ngayon sa Malaysia. Iniwan niya ako after 1 year of going there. Totoo ba yung sinabi ni Pastor, I left teaching in Philippines way back 2014. Actually, this is my 10th year in Malaysia. Hindi ko alam ano plano ng Panginoon. I was really thinking noon, tama ba to? Because I'm part of the DepEd family. At kung DepEd ka din naman kahit pa paano stable, di ba po? Kahit pa paano, sigurado kang tatanda ka na may ka after 60 years pag-retire mo, kahit pa paano alam mo magiging okay pa rin naman ang buhay mo. Single mo ako. Kung So, kahit pa paano okay ka. So, nung nung 2014, when I had this job, in-applyan ko siya online. Sabi ko kasi kay Lord, at the age of 30, kung kalooban umalis ako ng bansa, ibigay niyo po yun para sa akin. Noong 27 ako, nabigyan ako ng scholarship sa Indonesia as a representative ng Philippines bilang teacher who will go there for scholarship. At kapag 2013. At kapag nagpunta ka doon, ibig sabihin kailangan mong bayaran ng gobyerno ng serbisyo. Ibig sabihin, hindi ako pwedeng lumabas ng bansa. Nung dumating itong job na to, dumating after 1 year, nung nabayaran ko na lahat. So, nabayaran ko na yung serbisyo kung kailangan kong mag-stay dito sa Pilipinas. Nung nag-open siya, sabi ko na naman, Lord, hindi ako ready kasi paano ko po iiwan yung mga estudyante kung hindi pa mag-graduate? 4th-year advisor po kasi ako. Noon wala pang K-12 sa mga bata ngayon na hanggang 4th-year advisor ako. So sabi ko po, Lord, kung talagang para sa akin to, antayin mo siya, aantayin ako ng trabaho ko. Nung ongoing yung graduation, exercises, practice ng mga bata, tumawag ulit yung company. Sabi nila, baka gusto mo pa rin kami tanggapin. So sabi ko, okay, good na, kasi patapos na yung school year. Sabi ko po sa principal ko, payagan niyo naman po ako. To cut the long story short, binigyan ko ako ng 1 year leave ng DepEd to just try yung aking doon sa Malaysia. Tapos hindi ko rin ako sigurado, hindi talaga ako sigurado.
kaya ko ba to? Kaya ko ba? Iwan lahat. Sabi ko, Lord, ibigay ko siyang birthday gift. Nung na-receive ko po yung aking kontrata, unang kontrata na ngayon, ang kontrata ko sa job, kung nasan ako ngayon, 10 years after hindi ako umalis. Kasi nakita ko yun yung binigay ng Panginoon sa akin. Ang unang, bigay niyo pong birthday gift, nung nabasa ko yung first day ko, sa Malaysia dapat na magtrabaho, May 19, and that's my birthday. May 19 talaga siya nakalagay. Yun yung first day ko dapat mag-report doon. Sabi ko, ay, yun na talaga. Yun yung last call. Sabi ko talaga, dito ako tinawag ni Lord. And hindi ko alam na hahawakan ko yung ministry na sinimulan ni Pastora Herodin. But I see it that it was God's promotion. Everything, it was on His plan. Kaya lagi ka kong naniniwala sa sinabi niya sa Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and future. Doon lang ako tumatayo lagi. Na ang plano lagi sa akin ng Panginoon is plans to prosper me and not to harm me at all. At yun yung napatunayan ko over the years na hindi siya nagbago sa lahat. And the secret of it, be specific. If you want something from the Lord, sabihin niyo. Yung mga lahat ng sinabi ko sa Kanya para lang, eto talaga yung gusto ng Panginoon. Para makita mo kung will ko ng Panginoon, direkta niya yung sinagot yun, according dun sa sinabi mo. So never be afraid to ask God for anything and to tell Him anong gusto niyo. Sa mga kabataan na dito, I know you have a lot of plans, goals in life, but feel free to tell the Lord, Lord, ito yung nais ko. Help me, i-lead mo ako para makuha ng goal. Amen? Amen. Amen. Parang na-enjoy ko masyado magsalita. Yun po yung aking isa sa mga testimonies. At hanggang ngayon, nandun pa rin ako sa Malaysia, ginagamit pa rin ng Panginoon. And I would always say, kung kailan ako ulit tatakdahin ni Lord, alam ko He will always open a new door. He will always bring me to His greater plan for me. So ano man yung plano niya sa mga darating pagtaon, alam ko na hindi siya magkukulang. Alam ko na yung kalooban niya lang yung ibibigay niya sa akin. So, sa araw na to, let me just go on to the Word of God which I want to share with everybody, to all of us. This Word may not even be a word na una yung maririnig sa akin. But I would, as I was looking at it, ano pwede kong i-share sa oras na to, ito yung revelation ni God sa akin ngayon. So, I'm taking it from Hebrews chapter 12, verse 1. Ang sabi niya dito, therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, in other version, entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us. Sabi niya sa Tagalog, tanda ako, may Tagalog Bible ako. Kaya't lamang nagkukubkub tayo ng may kapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin. At ating takbuhin, may pagtitiis ang takbuhin inilagay sa harapan natin. Heavenly Father, we praise you, we glorify you, we lift you up, and we exalt your name. Today, God, as we study your word, as we listen to your revelations to us, as you speak to us through your word, Father, I pray that may you open every heart. Dalangin ko, Panginoon, na buksan mo ang puso ng bawat isa, isip ng bawat isa, na ang mga salita mo ay hindi lamang papasok sa aming mga tenga, kundi ito ay mabubuhay sa puso namin, Lord, so that we could live with it, apply it in our lives, and that, God, it will come to life, that we are being encouraged, that we are being lifted up with your word. And I pray, Lord, that you will use me mightily for your glory. Hide me behind your cross, O God. Not me, but you be glorified every word that will come out from my lips. So, Father, bless your word and everyone who will hear it. In Jesus' name we pray. Amen. I want to title my sharing today, Running the Race of Life Set Before Us.
running the race of life. How well prepared? Gaano tayo kahanda sa pagtakbo sa mga hamon ng buhay? How well are we running the race that is set before us by the Lord? Alam natin yung mga atleta, pag nais nilang sumali sa isang karera, nagsisimula yan sa pagplaplano, ano dapat nilang gawin. And they have their own team, hindi lang nag-iisa yan. And the conditioning takes a lot of time. And as Christ followers, tayo bilang mga tagasunod ng Panginoon, we are running a race. Meron tayong tinatahak na race. Ano ba race na tagalog? Parang may tinatakbo tayo. May laban din tayo ginagawa in order for us to finish the race that is set before us. And we are, sabi niya dito, we are surrounded by so great a cloud of witnesses. We are surrounded by cheerleaders. We are surrounded. Di ba pag may mga tumatakbo, may mga nag-cheer sa paligid. Kaya mo yan, kaya mo yan, kaya mo yan. And same as ours, may mga cheerleaders din tayo. But these cheerleaders are not all telling us na kaya mo. May mga cheerleaders na sinasabi, di mo yan kaya, tatalunin ka ng susunod sa'yo. Or may mga cheerleaders na pinapatagal, ini-stop ka sa ginagawa mo. So, but the crowd will always, pero sabi niya dito sa Hebrews 12:1, dun sa binasa natin, we lay aside, itabi mo, sabi niya, itabi mo every weight and sin that so easily ensnares you. Itabi mo anumang bagay na pumipigil sa'yo for you to keep on with the race of life. Ano yung mga bagay na yun? Ano yung mga bagay na minsan, papunta ka na lang sa church, hindi ka pa tutuloy kasi biglang may bisita, or biglang may darating, or biglang ka lang, tinatamad na lang. Di ba may mga kanya-kanya tayong rason minsan, at yung rason na yun lumalabas pag-linggo. Maraming rason pag-linggo. Baka hindi taga dito, no? Taga dun sa iba. So reminding us that in this race, you don't allow those distractions. You don't allow these things to stop you. Those burdens, the temptations that stop you from running. So there are things, then how could we run the race of life? Number one, that I want to leave with all of us, running the race requires diligent training. Diligent, ibig sabihin, talagang puspusan, yung wholehearted na training natin, gusto talaga natin itong gawin. It requires diligent training. Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27, do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do this to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. Therefore I run, thus not with uncertainty. Thus I fight, not as one who beats the air, but I discipline my body. Pinag-usapan namin ito yung kagabi. But I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Running the race requires diligent training. Kailangan natin na hindi lang basta tumatakbo ka lang. Kailangan ng disiplina, kailangan na gusto natin itong ginagawa natin. Nasa puso mo yung pagsunod sa Panginoon. Lahat ng yun, ginagawa mo intentionally of wanting to finish the race. Dahil gusto mong matapos itong na you will finish well. Na ma-reach mo yung finish line. Na alam natin yung destination natin. Alam mo yung gusto mong makuha. So we know that our race of life is a long race. A distance race as opposed to a sprint. Ibig sabihin, hindi para itong marathon na mahaba to na hindi ito 1
100-meter run lang na mabilisan. The race that we are talking here is continuous. Matagal pa to hanggang bumalik ang Panginoon at hindi natin alam kung kailan yan. Kung ngayon to, very good kasi nandito tayo sa loob ng church. Pero paano kung mahaba pa to? So it requires diligent training. It requires discipline. It requires na dapat kahit anong mangyari, hindi ako titigil. Because sometimes problems come or nawala ang isang mahal natin sa buhay. I was talking to a former student nung isang araw during a graduation exercise. At sabi niya, bigla siya nag-open up, but I haven't talked to her for a while. Tapos sabi niya sa akin, hindi na ako nasa amin naman lahat, ma'am. Pero parang feeling ko may kulang ako. Ano yun? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi na po, simula na namatay yung father ko, kasi yung father niya dati, tumatay ulit sa church. Nung nawala yung father niya, yung buong pamilya nila, parang devastated. So tumigil din sila sa pagpunta sa church. So, dahil doon, sabi niya sa akin, hindi pa kami nakakabalik ulit. Then I started to encourage her to start doing that. Dahil ano ba yung nais ng father mo kung tinibignan kayo ngayon? Isn't it that he is the one na laging nag-push daw sa family natin to go to church? At ngayon wala na siya. Ba't kayo tumigil? Because you would know na isa lang yung nais din ng tatay mo ngayon, yung magpatuloy kayo. At yun din yung nais ng Panginoon, sabi ko sa kanya. She was crying, and there was my program, sabi ko baka isipin nila, pinapaiyak kita dito. Pero yung I am blessed na siguro nga yun yung naging, yun yung mga takeaways ko ngayon. Kasi nung teacher ako, natutuwa ako kapag nagsasucceed yung estudyante. But now that I'm not teaching, kahit wala na ako, yung nakikita nilang mga Facebook posts everyday, I think naiwan sa kanila yon na ako nagsisilbi sa Panginoon. So when they talk to me, they also talk about the Lord. Hindi na tungkol sa ibang bagay. So I really praise God na kahit sa simpleng mga bagay, nagagamit ka ng Panginoon. And yes, it requires going back, it requires diligent training. Kailangan magpatuloy tayo. Kailangan hindi tayo napapagod. We cannot just quit. We cannot just give up in our faith with the Lord. Building endurance is a secret of every athlete to order to finish the race. Endurance, ibig sabihin, yung kaya nila, di ba kapag tumatakbo ka, nawawalan ka ng breath or napapagod ka. Yung endurance, kaya nagtre-training ang mga athlete is because for them to have that endurance na tatapusin nila yung race na ito nang hindi napapagod. So tayo bilang mga Kristiyano, kailangan meron din tayo spiritual endurance. Kaya natin tumagal sa fight na to nang hindi tayo napapagod. Hindi tayo madaling ma-blow away. Pag niyaya tayo ng friends natin pag Sunday or may mga bagay tayong pinagdadaanan, ayaw na natin munang humarap sa Panginoon. Kasi medyo mabigat yung pakiramdam ko. Ibig sabihin na kulang-kulang pa tayo sa endurance natin, sa ability natin na harapin ang mga bagay-bagay kahit na mabigat ang ating pakiramdam. So our one key ingredient is for success as Christ follower in the race of life is growing in intimacy with our Father. For us to have part ng training natin, kung sa mga athlete ay kailangan tumakbo sila every now and then, nag-training, nag-practice, tayo, kailangan part ng training natin, growing intimacy, growing relationship with the Lord. Dapat nag-build up yung relasyon natin sa Panginoon. And that goes with time with the Word of God, attending church services, fellowshipping with other believers. Huwag nating tigilang gawin ang lahat ng ito. Because the moment we stop doing it, mas hihina tayo. Kung bakit yung energy level mo mataas, no? All of a sudden, biglang hindi ka nag-church kayo, bumaba siya. Sumunod na sana, hindi ka ulit bumababa siya. So
when we allow that to happen, nanghihina tayo spiritually. So, huwag natin kaligtaan ang lahat ng mga bagay na ginagawa natin as a church. Kahit mahirap. Like, one of the challenges siguro sa akin, ako po bilang leader ngayon sa Filipino group, marami. Like, nagsimula ako with mga less than 10 members last year, nung nawala yung pastora namin. After pandemic, maraming nag-uwi ang mga OFWs. So, nung nagsimula kami, less than 10, then I feel so unequipped. Kaya natutuwa ako kapag may mga bumibisita ako kasi Pastora Asol. I feel like na yung mga kasama ko, mas matanda sa akin, mas gusto pa rin nilang makinig sa mas matanda sa kanila. Yung parang hindi ko napaka-bata ko at that time to take the role na iniisip ko kaya ko ba the Lord. Pero, ang Panginoon, hindi siya diligent training, lagi akong nagbabasa, nagdadasal, patuloy lang ako with the 10. And now we are around, at the moment, active members would reach less than 25 to 30 members na nagjo-join sa Filipino Fellowship namin. And all glory to God. And for the first time, may mga lalaki kami, which for the last 10 years na nandun ako, only under my leadership, na may mga lalaki. And I'm single. Another ko po yun na, paano ko sasabayan? Paano ako mag-instruct sa mga lalaki? Kapag may problema sila, paano ko malalaman anong right word to do it? God is a God of wisdom. Na siya yung source ng lahat. So, lahat na lang sabi ko, Lord, ikaw na. Lead me. Every time I speak, pag may problema, asawa, single po ako. Paano ko ito sasabutin? Ano yung right na word? Pag may problema sa anak, single po ako. Paano ko siya ipipit? But, we are rich with the word of God. At as long as nasa salita tayo ng Panginoon, ililidya tayo sa lahat ng yun. So, all glory to God. And that we can do, even if we face problems in life. Kung may salita ng Panginoon sa puso natin, we can declare it over our problems, we can declare it over our families, over our marriages, kahit ano pa yan. Kaya nga mahalaga na magbasa tayo ng salita ng Panginoon. Mahalaga na nakikinig tayo ng salita ng Panginoon. Mahalaga din nakikinig tayo ng mga worship songs. One secret to me, when I don't know what to do, I go inside the bathroom and listen to worship songs. Hindi ko alam kung bakit masaya makinig sa loob ng bathroom, quiet, and then I would calm my soul. Then okay na ulit ako. Even sa trabaho, I would listen to worship songs para lang tulungan ako sa mga. Like, make Jesus as this big person na hindi kanya, na nagre-revolt dapat yung mundo mo sa kanya. Kaya kasi hindi pa dumarating kasi nagre-revolt kay Jesus yung buong mundo. Okay, so number one, the nice we share is running the race requires diligent training. Second one is that God measures individual performance. Diba? Sa isang race, lahat nagko-compete sa isang gold medal. Sa marathon or kahit na anumang klase ng competition, iisa lang ang nananalo ng gold medal. Sa recent na Miss Universe Philippines, iisa lang ang kinoronahan Miss Universe Philippines. Pero dito, sa race natin sa Panginoon, hindi iisa ang gold medal. Lahat tayo pwedeng makakuha ng gold medal na yun. As long as we finish the race well. As long as we choose to reach the finish line. Amen? Lahat tayo gusto ba ng gold medal? Yes! Hindi lang gold, no? Diamonds. But diamonds are precious. Much better. Lahat tayo yan. Pwede makakuha nun. But, kailangan marating natin yung finish line na yan. Hindi tayo dapat tumigil. Kung tumigil pa tayo, we have to walk along. Pag napagod tayo, maglakad tayo. Tumatakbo tayo, no? Pag napagod tayo, maglakad tayo.
dun sa finish line na yun. Amen? Amen. So each of us, God measures individual performance versus individual capacity, not versus any others. Each of us is a unique individual, unlike any other, and no two individuals are identical in capacity. Yung nagagawa ni Pastora Lina, nagagawa ni Pastora Asol, may not be hindi nyo nagagawa, but it doesn't mean that you are less above them. Bilang mga anak ng Panginoon, lahat tayo may karapatan na makuha yung end goal na yun. So kahit na miyembro ka lang, alam niyo po, I always say this, taga-but-but na lang ito gawin. 18 years old na siguro hanggang, kasi even if I accepted Jesus, hindi pa rin ako talaga nagpapagamit. And teacher ako ha, pero ayoko talagang tumayo. I can talk. Siyempre mga teacher, magaling magsalita. Pero ayoko ko talaga. Like, sinasabihan niya ako, mag-MC ka na sa church, lagi kong iniisip, hindi mo kaya. And every time I come to the church, I enter, sit down, the same spot. After the service, I leave. The next Sunday, I do the same thing. Yun lang lagi talaga ginagawa ko. Wala akong tulong na ginagawa. Taga-but-but ito gawin short. But, after I gave it all to God, I said, okay, after a lot of things na ginawa ko, kamalian sa buhay ko, kalokohan ko, bilang dalaga, then after that, I gave up everything. I gave up our relationship, a not godly relationship, na hindi dapat, mga bata, na hindi karapat-dapat sa Panginoon, na hindi kaaya-aya sa Panginoon. I said, no, it's not helping me at all. Parang, reminded that because ng relasyon, you know. So I said, when I broke that relationship, God opened doors. Lahat ng magagandang dami. And sometimes, yung kanina yung binasa natin, yung mga nag-i-stop, yung mga obstacles natin, yung mga kasalanan natin, yun yung mga pumipigil para magpatuloy tayo. But all we have to do is, sabi niya sa Hebrews 12:1, sabi niya, let us lay aside. Sabi niya, tanggalin mo lahat. And that's what I did. Tinanggal ko lahat ng mga pumipigil sa akin to serve God. Kasi pag sa akin, inayahan ng boyfriend mo, mas kayo. I've been through that. Then I said, no, cannot. So I lay aside everything and followed God's path. Followed God's will in my life. At dahil doon, nag-open siya ng doors, ang daming blessings na dumating. And minsan tinatanong natin Panginoon, but sila, do not compare yourself to other believers. Comparison will not help you at all. Because, sabi ko nga kanina, God measures us individually. Unique ka. Wala kang kaparehas. Tignan mo yung katabi mo, kamukha mo ba siya? Hindi, di ba? Wala kang kaparehas at all. Your life is different from them. And so, dapat, you should know na yung grace mo din, ikaw lang yan. So, kung hindi ka matutuloy, sinong may kasalanan? Si Pastora Asol ba? So, pag hindi ka nakakarating ng heaven, si Pastora Asol ba may kasalanan? Hindi, di ba? Si Pastora Lina. You cannot do blame game. It's not. Tayo lang din yan. So, this is an own race. Laban natin to. Sabi ni, sino may akanta ng laban natin to? Si Pagkira. Okay, sabi niya, laban natin to. Laban mo to. So, you have to go on because in this race of life, ikaw lang yan. Ikaw at ikaw lang yan. Amen? Okay, so the good works that God prepared for us are for us specifically selected for us to do as His workers in the family's business, the gospel of Christ. Number 3, that I want to tell to all of us, you have the big three. You have the big three with you. May tatlo kang kasama sa laban na to. Yes, you are doing it alone in your own capacity sa pagpapatuloy mo. But with you, you have big three na dapat kasama, hindi mawala sa buhay mo. Number 1 is Jesus.
Jesus is our great model. Siya yung tinitignan mo. Siya dapat. One thing that I always know is that when you do decide for something, pag may gusto kayong mangyari sa buhay niyo, di ba una yung dapat tawagin, bilang tayong mga anak ng Panginoon, una natin dapat tanungin ang Panginoon Jesus. Or another thing, kung may nagawa tayo, may hindi mo alam gawin, pwede mong tanungin, ano kaya yung gagawin ni Jesus kung siya yung nasa sitwasyon ko? What will Jesus do in my position if He is in my position? So Jesus is your great model. Number 2 is the Holy Spirit. Kasama sa big 3 mo, the Holy Spirit, who is our great personal trainer. See, di ba kailangan natin ng trainer pag tumatakbo tayo? And that's the Holy Spirit, our guide. Yung guide mo, yung sasabi sa'yo anong tama at mali, you need the Holy Spirit. And lastly, you need the Bible, the Word of God, our book of written instructions. These big 3 are constant sa buhay natin. Hindi na yan mawawala sa ating mga anak ng Panginoon kung sila yung ating sinusundan. So, these are constant in our lives, 24/7. Mas maganda pa siya sa unlimited yung load. Hindi to na uubos. Hindi to 8 GB lang or 125 or 256 GB phone. Hindi siya nawawalan ng signal. So, itong tatlong bagay na to, kapag kasama nyo sila sa race of life nyo, sigurado ako, kaya natin siya antubihin. Kaya natin tapusin ang laban na to. So, everyone who present themselves to us but aside from these big 3, may mga tao, syempre, sa paligid natin na tumutulong sa atin. Our cheerleaders, pastora, mga leaders natin, mga elders natin, mga kasama natin sa church. And that's why you have to be careful. Kasi dun sa natin kanina, sabi niya sa Proverbs 13, verse 20, He who walks with wise men will be wise, but the companion of fools will be destroyed. Sabi niya. So who are we running the race with as well is very important. Aside from these big 3, yan na, constant na. May mga taong darating sa buhay natin. But we have to have that discerning heart. Dapat alam natin paano tingnan kung itong tao ba to, nakakatulong ba to sa akin o hindi. Itong kaibigan ba to, nakakatulong sa akin o hindi. Baka nagpupunta lang sa tabi mo para mag-test. Para lang makalaman ng mga nalalaman mo sa buhay mo. O sa mga kabataan, baka lang gusto ka lang nilang hilahin to do other things. Okay, so you have to be careful sa mga pinapakinggan natin. Kasi sabi niya doon sa, Jesus was clear when He said, there will be wolves in sheep clothing. And Paul and John, in those verses also warned us against false teachers and preachers as well. Lalo na ngayon na malapit na pumunta ang Panginoon, bumalik ang Panginoon, maraming magsasabi, alam mo, nag-church tayo lahat, pero maraming mga katuruan tayong maririnig that will question us, ay, totoo ba yun? And so if we are not equipped with the Word of God, kung hindi tayo laging nagbabasa ng Panginoon, madali pa rin nila tayo mabuboyo papunta sa kung saan sila naniniwala, sa church na pinaniniwalaan nila. And that's why going back, training is really important. Kaya kailangan lagi tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon. So that hindi tayo mawawala sa mga landas natin. Okay? So that's your big 3. Kasama ba natin sila? Meron ba kayo nun? Alam niyo, kung mapapanood ko ng Filipino ministry, pagagaling ako. I was asking them, I was teaching them about the Bible, and I asked, sino may Bible sa inyo? Tapos nasa cellphone ko namin, sino may hard copy Bible? Parang siguro wala pang 5 yung ligtas ng kamay. I feel so sad. But I said, okay, I'll talk to Pastor Bernie, yung senior pastor namin sa church, that I will request for Bible for everybody. Before I told Pastor Bernie, a member called me. Sabi niya, Marilyn, do you need Bibles? I said, oh, praise God. The Lord provides.
It's the biggest book fair in KL every year. And meron silang yung isang box. Bibilhin mo lang yung box na yun. And anything you put inside that box, sa'yo na. Basta ma-close mo yung box. Binilhan niya ako ng Bible until na marami na siya. And it will be for every Filipinos who come to the church. Isn't that good? Nakaka-amaze ang Panginoon. Amen? And I hope that we all have that. Sabi ko sa Pilipinas, hanggang sa hotel may Bible. Dito sa KL, wala kayong Bible? Diba? Sa hotel, may mga Bible sa side ng bed. Bakit dito wala kayong Bible? Sabi ko sa mga Pinoy na kasama ko, still, yan dapat yung unan nyo, hindi yung ibang bagay. So, right now, they all have their Bibles, and praise God, dahil yung sinasabi. Nagsimula na rin daw silang magbasa, unti-unti, kasi tinuturuan namin sila. Because most of them, na nakita nila ni Pastor Russell, mga bago pa lang ng Kristiyano. Kasi di ba mga Pinoy talaga, mostly sa atin, mga Catholics. So pagpunta sa ibang bansa, mga sabi nila, imported po sila, imported Christians. Yun yung tawag ng mga imported Christians. Lastly, number 4 that I want to share is finish the race with a good fight. Finish the race with a good fight. 2 Timothy chapter 4 verse 7, it says, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. We don't know how long our race of life will be or when it will end. Walang nakakaalam. Alam niyo ba kailan matatapos to? Kasi kung na-predict na natin, pag malapit na tayo sa finish line, magiging mabait na tayo. But we do not know that. We do not know when will this end. At some point, Jesus will come before us. We will put off the mortal and put on the immortal one and enter into a new form of life. But as children of God, our race will be over. Our race will be over the moment na namatay tayo. Our race will be over kapag pumunta ng Panginoon. We do not know when will that happen. But we have to finish the race with a good fight. Huwag tayong tumigil at huwag natin kalimutan na gawin yung best natin no matter what. Alam ko, it's part of life that we go through challenges. Parte yan ng buhay natin. Sino bang walang problema dito at bibigyan ko? Mabait ako. So wala, di ba? Lahat tayo may pinagdadaanan. But, we have to choose always to go with God and pipiliin pa rin natin. Kung may pipiliin man tayo, ni Vice Ganda, dun sa kanyang may napanood ako, sabi niya, ang hirap mong mahalin, pero pinipili kita Pilipinas. Sana sabihin din natin na kaano man kahirap ang mga pagsubok ng buhay, pinipili kita Jesus. Pinipili kita Jesus. Gaano man yan. Alam nyo, mas nga tayo dito sa, kasi no matter what happens, andyan lagi yung Panginoon sa mga buhay natin. So, how well we have run our race, or the question is at the end of the day, did we finish a good fight? I hope na ang sagot natin lahat after running the race of life is yes, I finished a good fight. And all of us will hear from the Lord Jesus, well done, good and faithful servant. At yun naman talaga yung nais natin marinig na. Amen? Amen. So, today, I just hope and pray that that this church will continue to go on with all the works that we have. And us as Christians, tayo bilang individuals, magpatuloy kahit gaano pa karaming mga pagsubok ang dumaan sa mga buhay natin. We will keep running the race of life. We will keep winning the race of life. Pipiliin natin lagi na ang Panginoon yung unahin natin sa ating mga buhay. Amen? Amen. That will be all. To God be the glory. Amen. Thank you po, Mr. Henry. Pag-iman, tayo buhay na pagpala mula sa salita ng Panginoon. So, lahat po ba ay makakarating sa finish line? Amen! Lahat po ba ay gusto makarating sa finish line? Amen! Marami tayong tatahakin sa mundo ito.
Marami tayong pagdadaanan. Marami tayong katitisuran. Pero, dapat magpatuloy tayo. Amen? Magpatuloy tayo, sabi nga yung sa number 3 na points, kailangan natin ng big 3. Okay? Para tayo ay makapagpatuloy. Una, kailangan natin sino? Si Jesus. Kailangan natin si Jesus. Okay? Sa buhay na ito, wala tayong magagawa kung wala sa Jesus sa buhay natin. Siya ang lahat sa buhay natin. Mawala man ang lahat, huwag lang ang Panginoon sa ating buhay. Amen? Pangalawa, ang banal na Espiritu. Not the Holy Spirit, siya po ang magbibigay direksyon sa ating mga buhay. Kung wala ang Espiritu ng Diyos sa buhay po natin, kaya napakaraming tao ang napapariwara dahil sa kawalan ng Panginoon sa buhay nila, wala ang Espiritu ng Diyos sa kanila, at higit sa lahat, wala ang Biblia sa kanila. Amen po ba? Mahalaga ang Biblia po sa atin. Amen? Kaya nga, pagdating ng linggo, ayaw kong naiiwan yung Biblia ko. No? Maiwan lang lahat, huwag lang yung Bible. Amen po ba? Dahil ito ang sandata po natin sa buhay na ito. Kailangan natin ang Biblia, basahin ito, huwag lang itong palamutin sa ating mga altar, sa ating mga bahay, sa ating tahanan, kundi napakahalaga na ating binabasa ang ating mga Biblia. Amen po ba? Dahil ang Biblia, narito ang mga pangako ng Diyos. Hindi mo malalaman ang pangako ng Diyos kung hindi mo binabasa ang salita niya. Ito ang love letter po ng Panginoon sa atin. Amen? Hindi mo malalaman gaano ka kamahal ng Diyos kung hindi mo binasa ang kanyang love letter sa iyo. Amen po ba? Kaya basahin ito, memorize, at i-apply po natin sa ating mga buhay. Amen? Napakamaraming kabataan ngayon na napapariwara dahil sa kawalan ng katuruan sa kanilang pamilya. Hindi na ituro ang Panginoon sa kanila na ang Panginoong Hesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kanila. Hindi na ituro sa kanila kung sino ang Espiritu Santo sa kanilang mga buhay. At hindi na ituro sa kanila na basahin ang salita ng Diyos. Kaya kung titignan natin, nasaan ang mga kabataan ngayon? No, napakaraming kabataan na namuhay na sa kamunduhan. Kung tatanungin mo, sinong nagpipray? Sinong nagbabasa ng Biblia? Sa school, siguro meron lang isa, dalawa, ang magtataas ng kamay dahil hindi na ituro sa kanila. Ano po? Kaya napakahalaga ng ating mga anak ay matutunan nila ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Mahalaga ang salita ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga, nung maghanap ako ng eskwelahan para kay Kendall, yung mayroong talagang itinuturo ang salita ng Diyos. Alam natin na ang mga kabataan, lalo na sa edad na nung yung first year, yung grade 7, grade 6, grade 7, grade 8, hanggang grade 9, makita mo, lalo na sa hanggang grade 8, na ang mga anak ay grabe ang kanilang karakter, yung kanilang attitude, na hindi maganda sa paningin. Kung minsan po talagang napapahiya ang mga magulang. Sa school ni Kendall, ilang beses na akong umiyak dahil sa attitude na ipinakita niya. No? Yung grade 7, grade 8, talagang umiiyak ako, napapahiya ako dahil syempre bilang pastor, na magulang, at ang anak ay ganoon ang pinapakita niya outside sa tahanan, lalo higit sa eskwelahan, ito ay parang sampal sa akin. Umiyak ako sa Panginoon at grabe namang pag-iyak sa Panginoon na, Lord, pagguhin mo ang aking anak.
na ayaw ko na, Panginoon, na mapahiya ka pa sa buhay ko at buhay namin mag-ina. Grabe yung talaga namang fasting, talagang prayer and fasting ang ginawa ko. Dahil grabe yung kahihiyang na dulot nito sa akin. And salamat sa Panginoon dahil tinugon ng Diyos ang panalangin iyon. Kaya nga natuwa ako na this year, isa sa mga award niya ay Best VCA Child. Wow! Ibig sabihin, nakita ang pagbabago sa buhay niyo. Ano po? Pinunuin niyo po yung 2 taon, grade 7 and 8, tapos grade 9, doon pa lang nakitaan ng pagbabago. From grade 2 to grade 9, nandun na siya. At grabe yung talagang kahihiyan na tinanggap ko. Kaya naniniwala ako na sa pamamagitan ng panalangin, ang Diyos ay kumikilos. Amen? Noon, gusto ko na siyang ilipat. Pero sabi ni Pastor Lina, huwag mong ilipat. Kasi kung pag inilipat mo siya sa ibang school at wala nang pagtuturo ng salita ng Diyos, mababago kaya siya. Gusto ko na talaga ilipat mo sa kahihiyan na tinanggap ko talaga. Pero salamat sa Panginoon dahil kung tumigil ako at kung inilipat ko siya, hindi ko makikita ang pagbabago. Ano po? Kaya napakainam po ng ating mga anak ay maturuan ng salita ng Diyos. Amen? Maituro kung sino si Jesus dahil as we run this race, kailangan talaga po natin ang Panginoong Jesus, kailangan natin ang Banal na Espiritu na siyang maging guidance po natin sa takbuhin ng buhay na ito. Amen po ba? At kailangan natin ang salita ng Diyos constantly sa buhay natin na maituro sa atin, maituro sa ating mga anak at kung paano i-apply sa kanilang mga buhay. Amen po? Ito yung pinakamahalaga. 3 ingredients na yun sa ating pagtakbo. At pag nagawa po natin ito, ano po yung huli? We will be able to finish the race with a good fight. Amen? At pagdating po natin sa finish line, sasabihin ng Lord, sa wakas nakarating ka sa finish line. Well done, thy good and faithful servant. Amen? Malapakan po natin ang mga. So, sa umagang ito, bago tayo pumunta po sa ating pagbibigay, muli ating pong ipanalangin ang ating mga anak. Atin muli silang idulog sa Panginoon. Amen? Kailangan natin yun na ang mga anak po natin ay maidulog sila sa Panginoon, may panalangin, para nang sa gayon, lagi nilang naririnig, matatandaan nila, yung nanay ko lagi na nanalangin sa akin, para sa akin. Ano po? Ang Panginoon, ano man ang inyong nais na maganap sa buhay ng inyong anak, sa pamamagitan ng panalangin, ang Diyos ay tumutulong. Amen? So, atin pong dalhin ang ating mga anak muli sa harapan ng altar at ilulog po natin sa Panginoon sa umagang ito. Okay? Ang mga magulang, kailangan kung ano yung nasa puso mo na mangyari sa iyong anak, i-declare mo ito. Ihayag mo ito sa Panginoon. Sabihin mo ito sa Panginoon. Kung may problema ka sa anak mo, Lord, ito ang problema mo sa aking anak. Matigas ang ulo, ayaw mag-aral. Grabe. Alam nyo, kayo ang nakakaalam kung anong problema ninyo sa inyong mga anak. Amen po ba? Lumaki sila na may takot sa Diyos, hindi nila iiwanan ng church, magpapatuloy po sila, at hanggang sa kanilang pagtanda sila na mismo pagdating ng araw ang magdadala sa kanila yung kanilang mga anak sa Panginoon. Amen? Amen. So mga magulang, pwedeng i-hands po natin ang ating mga anak. Declare what you want to be na mangyari, maganap sa inyong mga anak. Ano po? Sige, lapitan ninyo po. Idantay ninyo ang inyong mga kamay sa kanila. Amen po ba? Amen. Amen. So, sige po.
bless nyo ninyong mga anak. Napitan na po natin sila. Sige po. Okay, pwede. Sa lola, pakiano. Yan. Okay. Pronounce blessing. Favor sa kanilang mga buhay. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa buhay ng mga kabataan at batang Panginoon ngayong umaga. Salamat po Diyos na sila po ay tinawag ng Panginoon